hi everyone, mega love shoutout, and once again this is Teacher N, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kalingap, gusto ko lang magbigay ng aking reaksyon, ng aking saloobin tungkol doon sa mga nangbabas dito sa My Chris na abay akala daw nila ay tandem lang, pero bakit mukhang uuwi na daw sa love team. Ako'y nagtataka na bakit napakaraming naiinggit, nagagalit dito sa My Chris. Gayong napakabait naman ng dalawang ito, so hindi po nila deserve na ibas. Pero syempre, bago ako magbigay ng aking opinion, ng aking reaksyon, shout out po muna natin sina Kuya Val. Syempre, ang ama ng Kalingap. Kung hindi dahil kay Kuya Val, wala naman po tayong lahat dito sa mundo ng YouTube. And syempre, gusto ko rin i-shoutout si Ate Edna, si Kalingap Rob, ayun, and kay Miss Jack. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil meron tayong katulad nito na community na Kalingap, pagtulong at paglinga po sa mga kapwa natin may hirap. So napakarami na pong nabago ng buhay ng dahil po sa Team Kalingap. So shoutout and kudos to all Team Kalingap members, lalong-lalo na po yung mga sponsors na patuloy na nagsishare ng kanilang mga blessings. Maraming salamat. Sana'y pagpalain pa kayo ng Panginoon para mas marami pa kayong matulungan. Lahat po ng mga solid supporters, viewers, and syempre sa mga kasamahan ko pong mga reactors. Magandang gabi po sa ating lahat. So ayun mga kalingap, dumako na tayo dito sa talagang pinaka main goal ko kung bakit meron akong reaction ngayon. Ito ay nang dahil sa mga nakikita ko, mga nababasa kong comment tungkol dito sa My Chris na abay bakit pinagtambal daw ngayong napakabata pa naman daw ni Krista. So bawal. Ngayon pag-usapan natin, bawal nga ba na itambal itong si My Chris, si Krista kay Mikoy? Oo o hindi. So ayun mga halingap, halimbawa si Mikoy ay nanligaw dito kay Krista, and Krista is just 15 turning to 16 years old, at si Mikoy naman let's say for example he is 29 or 29, 30 or 28, I'm not sure sa edad ni Mikoy. Halimbawa ganun yung edad ni Mikoy at manliligaw siya dito kay Krista, no? Bawal ba ito? Merong bang batas na sinasabi na ganito sa Pilipinas? Wala po. Hindi po bawal na manligaw ang isang katulad ni Mikoy sa isang katulad ni Krista. Wala pong ganong batas na ipinagbabawal na manligaw sa mga bata pa sa kanya o sa ganong edad. Wala pong ipinagbabawal ng ganon. Ano po ang ipinagbabawal? Ang physical na action. Kapag ka meron ng mga physical na nangyayari, yun po ang mahigpit na ipinagbabawal ng batas, lalo na ang isang bata ay menor de edad. Pero kapag dumating na siya sa wastong gulang na 18 years old, they can do whatever they want. Yun po ang batas natin. Ayon sa aking pananaliksik, ay hindi po bawal kung manliligaw itong si Mikoy kay Krista. Wala pong ganun klase ng batas, as long as na alam po ni Mikoy ang kanyang limitasyon, dahil si Krista po ay napakabata pa. So yung kanilang ginagawa na pagkanta-kanta, hindi po yun mali. Wala pong mali sa kanilang ginagawa na papasayahin tayo. Kahit nga i-love teams na sila, pwede na eh, kasi hindi naman po sila gumagawa ng mali. Purely pag-entertain lang po sa atin. Kumakanta sila, sumasagot si Mikoy, 'di ba? So nakikita natin sa kanilang dalawa na merong chemistry. Ito yung pinaka talagang main target ng love team dito sa atin sa Pilipinas, no? This is a very huge phenomenon, mga kalingap. Itong love team dito sa Pilipinas, ito ay isa sa talagang pinakamalaki na phenomena dito sa Pilipinas. Itong love team kahit saan, kahit na hindi sa Pilipinas, kahit sa Korea, di ba, kahit saan, na kapag inilove team yung isang tao, halimbawa ang isang lalaki inilove team sa isang babae, pero hindi naman sila magkarelasyon,
Ngayon kapag pinanood natin sila, dahil binigyan nila tayo ng, kumbaga parang tinikel yung ating kilig, di ba? Yun, doon na tayo magsisimula na ang gusto natin, sila lang dalawa, at hindi natin pwedeng makita yung lalaki o yung babae na may kasama pang iba, kasi malaking issue yun sa mga fans, di ba? Kahit hindi sa Kalingap, kahit sa mga artista, kahit saan dako ng mundo, I think, basta may love team na ganito, tapos makita mo yung ka-love team niya, may ka-date na iba, kasi yun naman talaga ang kanyang totoong girlfriend o ang kanyang totoong boyfriend, sa serye lang naman sila nagka-love team. Pero sa Pilipinas po, oh my God, hindi po yan pwedeng gawin ng may mga ka-love teams, kasi yung mga sumusuporta doon, tsaka yung mga fans noon, abay magagalit, nagsiselos po sila. So yun ang talagang mindset na kailangang alisin dito sa Pilipinas, kasi simula noon hanggang ngayon, ganun pa rin po ang mindset nating lahat, 'di ba? Na kapag ka-love team ka doon, kailangan kayo lang talaga ang makikita nila, mapa-on and off ka. Kasi mga siloso nga, especially yung mga solid supporters, nako, grabe. Kaya dito sa Pilipinas, common na yun, na kailangan mag-iingat ka, lalo na ang ka-love team mo ay talagang sinuportahan ng masa, tapos makita ka nila may kadate kang iba, nako, sira ang karir mo. And that is really true, mga kalingap. Kaya nga mostly sa mga love teams mapa Philippine industry, nagiging real couple sila, kasi they have no chance na makipag-date pa sa iba. Kasi kung magkakaroon man sila ng ganun, abay magagalit yung mga fans. Di ba mga sis, tama ba ako? Yun po ang katotohanan dito sa Pilipinas, no? Okay, so ayun na, malinaw na sinabi ko na hindi po bawal kung sakali man na manligaw itong si Mikoy kay Krista. Walang batas na sinasabi dito sa ating bansa na bawal manligaw ang ganyang edad katulad ni Mikoy sa isang 16 years old. Walang batas. Ano ang mali? Kung magkakaroon ng mga physical na aksyon, doon ang mali. Doon siya pwedeng kasuhan. Pero kung alam nila ang kanilang limitations, purely mga pagpapasaya lang sa atin, to entertain us, kung meron mang kinikilig tayo, abay problema na natin yun. Kasi pagka nanonood tayo sa kanila, kinikilig tayo, sa atin na yun, no? Tsaka, itong si Mikoy at saka si Krista, alam natin na may chemistry talaga, may spark. Tapos nag-exchange sila ng mga love songs, kakanta si Mikoy, sasagot si Krista, kakanta si Krista, sasagot si Mikoy. Wala pong problema doon. Kahit nga mag-love team sila ang dalawa, wala pong problema doon. Hindi po yun ipinagbabawal ng batas. Diba? Ang ipinagbabawal kung magkaroon sila ng physical na action. Yun ang talagang pasok sa batas. Hindi po mapipwede yun. Pero itong ginagawang ito ni Krista at ni Mikoy, wala pong problema doon. Pwede nga po silang i-love team, mga sis. Kahit na itong si Krista, just only 15, turning to 16 years old, pwede po. As long as, sabi ko nga, no physical actions. Iyon, mga kalingap. So, alam natin. Kaya yung mga nangbabas, nagsasabi na, aba, bawal po yan sa DSWD. Bakit nyo ipinartner si Mikoy dito kay Krista? Tanungin ko kayo, ano ang mali? Ano ang ginawang mali ng dalawa? Unang-una, pinapasaya tayo ng dalawa. Kumakanta si Krista, sasagutin naman ni Mikoy. Wala namang kung anong mga movements na nakikita tayo na foul. Wala po. Walang mga kissing scene, walang mga yakapan na ganun, wala. As in, purely wala. Napaka-decente ng tambalan ng dalawa. Na purely talaga, ang kanilang main objectives is to entertain us. Diba? To tickle, sabi nga, para kilitiin ang ating mga kilig. Yun. Yun ang kanilang pinaka-main purpose dito. Ang lahat ng love teams dito sa Kalingap. So, wala pong mali sa ginagawa ni Kalingap Rob, kasi may limitations po sa bawat galaw nila. At saka doon sa mga nagsasabi na ang yabang na daw ni Krista at saka ni Mikoy, tatanungin ko kayo,
Ano ang kahulugan ng salitang mayabang? May nakikita ba kayong ganun kina Mikoy at Krista? Kapag ka sinabing mayabang, nagyayabang. Parang hambog, 'di ba? Meron bang ganun si Krista? Meron bang ganun si Mikoy? Wala po. Wala silang kayabangan na nakikita ako base sa aking observation. Siguro yung mga nagsasabi nito para sa akin ay sobra yung inggit dito kay Mikoy at kay Krista dahil nakikita natin na grabe ang tinatamasa nilang blessing. At wag po tayong magkukumpara sa ibang Kalingap Angels. Kumbaga yung mga dating Kalingap Angels na naranasan na nila kung ano ang nararanasan ni Krista ngayon. Kumbaga naranasan na din naman nila nakatanggap ng napakaraming blessings. So ngayon si Krista naman, 'di ba? So sabi ko nga, panahon lang din 'yan. So kumbaga naranasan na din naman nilang nagkaroon ng napakaraming mga pagpapala. So give chance to others naman. At itong si Krista, hindi ba kayo natutuwa ng isang kababayan natin na katulad ni Krista, isang batang nangarap na makapagtapos ng pag-aaral, makaahon sa hirap, ay natutulungan na, nagsisimula ng umangat ang buhay. Hindi ba kayo natutuwa? Bagos, pilit niyong ibinababa, sinasabihan ng mayabang, abay ba't itinandem si Mikoy at saka kay Krista? Bawal po yan sa DSWD. Wala pong ganun. Hindi po yun bawal. As long as na alam nila ang kanilang limitations. Purely pag-entertain lang talaga ang kanilang ginagawa at wala naman ang iba. Kung meron kayo nakikita na hindi maganda sa kanila, wala ako nakikitang hindi maganda. Kung kayo na nagagalit sa kanila, nasa sa inyo ang pagkakamali kasi wala namang maling ginagawa yung dalawa. So ayan, sa halip na suportahan na lang ninyo itong si Krista at saka si Mikoy kasi napakarami po talaga ang pinapasaya ng dalawang ito. Pero sa halip ay binabatikos at sinisiraan pa ninyo. Matuwa na lang kayo dahil napakaganda, no, ng simula ng May Kris. So syempre, natutuwa tayo dahil isa na namang kababayan natin ang medyo nagkakaroon ng pag-asa sa kanilang buhay nang dahil sa Team Kalingap. Dapat nga ipagpasalamat ninyo, di ba? Pero bakit ibinabas pa ninyo? Nagagalit pa kayo dito kay Mikoy at saka kay Krista. Wag namang ganon mga sis. At wag na wag po nating i-compare ang mga Kalingap Angels dito kay Krista. Kasi sila ay hindi po sila nagpo-compare sa bawat isa. They all support and love each other. Yan po ang Kalingap Angels. Na talagang nahubog sila ni Kalingap Rob ng tamang mga asal. Sila ay naturuan ni Kalingap Rob ng pagmamahal sa bawat isa. O, mga Kalingap ha, hanggang dito na lang. Let us all support May Kris. Huwag po nating ibas kasi deserve din po nilang matulungan katulad ng ibang Kalingap Angels. So, ngayon, kay Krista naman na time. Naranasan naman ito ng ibang love teams. Diba mga sis, mga bro, tama po ba ako? Kaya doon sa mga naiinggit kay Krista at kay Mikoy, ay nako, tumigil na kayo. At syempre ang Panginoon hindi naman hahayaan ang kasamaan, kundi hahayaan ang kabutihan. Na alam naman natin na ang dalawang ito, ang kanilang main objectives is to help Kalingap Rob, 'di ba? Paano ko nasabi to help Kalingap Rob? Syempre sa pag-perform nila, sa pag-i-entertain sa atin ng mga viewers na sobrang natutuwa. So marami yung manunood. Syempre kapag maraming nanood, malaki yung revenue. Pagka malaki yung revenue, marami ang matutulungan ni Kalingap Rob. Diba mga sis and bro? So suportahan na lang po natin at wag nang pag-isipan ng masama ang May Kris. Kasi wala naman po silang ginagawang mali sa atin. Wala silang ginagawang mali sa inyo. So, wala pong dahilan para magalit kayo dito. That's all guys, and this is Teacher N saying bye and God bless everyone.